May desisyon ka ba na gusto mong gawin pero hindi mo magawa dahil sa takot? Yung alam mong may next step pero parang naka-freeze ka. Alam mo katambay, hindi lahat ng maling desisyon ay gawa ng katamaran. Minsan, gawa yan ng takot. Takot mag-fail, takot mapahiya, takot masaktan ulit, takot mawala ng security, takot sa sasabihin ng iba. Kaya kahit alam mong kailangan mo ng umusad, kahit ramdam mong may tinatawag si Lord, pinipili mo pa rin ang familiar, kahit hindi healthy. Fear doesn't always say, tumigil ka. Minsan ang sinasabi niya, stay safe. Pero minsan ang problema, ang safe minsan ay kulungan na pala. Proverbs 29:25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Hindi sinabi na ang takot ay simpleng emotion lang. Ang sabi, snare, bitag. Kapag takot ang nagde-decide para sa'yo, unti-unti kang naiipit, unti-unti kang hindi umaandar, unti-unti kang nawawalan ng purpose. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Meaning, kung magulo ang isip mo, kung takot ang nangingibabaw, hindi yan galing kay Lord. Isipin mo kapag nagmamaneho. Kung takot ang driver, lagi niyang iisipin, what if? What if pumalpak? What if masaktan ulit? What if bumangga? What if hindi ko kayanin ang EDSA? Pero kapag si Lord ang driver, hindi ibig sabihin walang lubak ang daan. Ibig sabihin, may direksyon. Fear focuses on the risk. Faith focuses on the one who leads. Ito, mga signs na kinokontrol ka ng fear. Pinipili mo ang comfort kaysa calling. Pinipili mo ang opinion ng tao kaysa sa direction ni Lord. Lagi ka nagpo-postpone kahit klaro na. Mas iniisip mo ang worst case scenario kaysa promises ni Lord. Gumagalaw ka lang kapag sigurado na ang lahat. Faith rarely comes with full assurance. It comes with obedience. Paano mag-respond when fear tries to decide for you? Call it out. Sabihin mo, Lord, natatakot ako, pero ayokong takot ang magdesisyon para sa akin. Ask whose voice you're listening to. Fear or faith? Pressure or peace? Replace fear-based questions. What if I fail? Palitan mo ng, what if God comes through? Hindi kailangan leap agad. Kailangan isang hakbang lang. Surrender the outcome. Hindi mo kontrolado ang resulta, pero hawak ni Lord ang purpose. Kaya kung may desisyon ka ngayon na pinipigilan ng takot, ito ang truth na kailangan mong hawakan. Fear will always ask you to stay where you are. Faith will always invite you to trust where God is leading. So today, choose faith over fear. Hindi dahil hindi ka takot, kundi dahil mas malaki ang Diyos mo kaysa sa takot mo. Let fear step aside. Let God lead. Because the safest place you can ever be is in the center of God's will. Your next step may be scary, but God is already there.